Magandang gabi po sa inyong lahat. Today is July 30, 2024. Time check tayo. Mag-aalas 9 na po ng gabi. 8:59. July 30 is Tuesday. Araw po ng Martes ngayon. Bukas, July 31. May 31 po na araw ang July. So tomorrow is July 31. It's Wednesday. So again, katulad ng ating nakagawian, tayo po'y muling mag-aaral ng Ebanghelyo ng salita ng Diyos, particularly sa Gospel po na gagamitin sa mga misa sa ating mga Katolikong simbahan. Kahit ako po'y Katoliko at kayo'y maring hindi Katoliko, inaanyayahan ko pa rin po kayo na sumama sa akin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pwede naman po kayong mag-disagree o mag-agree sa aking mga sinishare. Pwede nyo sabihin, I think you're right. I believe that you are right. Or Brother Aaron, I think you are wrong. Okay. Pwede naman po. Again, di ko sa inyo aalisin ang karapatan na mag-agree o mag-disagree. Simulan na po tayo. Bago tayo magsimula, tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and enkindle in us the fires of thy love. Send forth thy Spirit, and they shall be created, and they shall renew the face of the earth. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po sa pakikisama nyo sa ating pananalangin. Simula na po tayo. Ano ang ating gospel? Ano ang ebanghelyo para sa araw ng bukas? Share screen na po ako. Wait lang po. So, ito po ang ating ebanghelyo para sa araw ng bukas mula sa aklat ni San Mateo, Kabanata 13, mga talata 44 hanggang 46. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Stop share na po ako. So, iyan po ang ebanghelyo natin sa kasalukuyan. So, ganito. Wait lang po. Ganito. Noong 2011, isang kilala at mayamang Hollywood actor ang nagsabi ng ganito sa publiko. Gusto niya at gugustuhin niya o mas gugustuhin niya na i-donate yung kanyang mga perang pinaghirapan, yung perang kanyang pinagpaguran, pinaghirapan, dugo, pawis, yung kanyang pinaghirapang pera, mas gugustuhin niyang i-donate o ibigay sa charity kaysa ibigay o ipamana sa kanyang anak na lalaki. Mayaman po itong Hollywood actor na ito. At kilalang kilala natin. Ang sabi niya, ang kanyang statement, and may I quote, if he is capable, kung kaya niya, kung magagawa niya, he can make his own money. Makagagawa siya ng sarili niyang pera.
So, pinatutungkulan niya yung anak niya sa kanyang sinasabi, if he is capable, he can make his own money. Kung hindi, ano sabi niya? Sasayangin niya lamang ang perang ibibigay ko sa kanya. Hindi ko alam kung alam niyo po kung sino yung tinutukoy ko. Okay, pero ito ang sabi niya. If he is capable, kung kaya niya at magagawa niya, kikita siya ng sarili niyang pera. Pero yung mga perang pinaghirapan ko, yung mga perang pinagpaguran ko, dugo at pawis, kung ibibigay ko lang sa kanya at hindi niya kaya o hindi niya magagawa, sasayangin niya lang ang pera ko. Mas gugustuhin ko pa ibigay sa charity, sa kawang gawa. Alam niyo kung sino yung artistang yun? Hollywood actor, si Jackie Chan. Si Jackie Chan. Ah, wag nating isipin, wag nating i-label na lahat ng incheck, ganid o sakim. Katulad ng mga current events na nangyayari sa kasalukuyan. Alam niyo po yan, alam niyo po yan. Kayo'y Pilipinong katulad ko, kung kayo'y Pilipino, alam niyo po yan. Huwag niyong isipin na lahat ng incheck, ganid, sakim o swapang. Ganid, sakim o swapang. Sa kabila ng mga kasalukuyang current events, mga pangyayari sa kasalukuyan, lalo na sa Pilipinas, alam ko po na alam nyo kung anong tinutukoy ko. This is something good about the Chinese. Okay? Jackie Chan is a Chinese. He's not a pure American. He's not a Native American, although nasa American na siya at isang Hollywood actor. Chinese siya. Ito ang nakakabilib sa mga inchik eh. Si Jack Ma, magaling din. Mga Chinese magagaling. Okay? Sa kung paano nila at panghawakan at gamitin ituring ang kanilang mga pera. Pero, katulad ng karaniwang tao, may mga inchik na sakim, may mga inchik na swapang, may mga inchik na ganid, at ganun din, may mga Pilipinong ganun din. Nakakabilib ang mga inchik. Paano nila panghawakan yung mga matatalino, magagaling at mabubuting inchik ang tinutukoy ko. Sabi nung wife ko, nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami, nagtrabaho siya sa SM Supermarket. Alam ko kasi sinusundo ko siya noon doon. Sabi niya, alam mo ba, meron kaming mga kasamahan sa trabaho, mga anak ng mga Filipino-Chinese tycoon. At alam mo kung anong ginawa nila? Pinag-OJT nila yung mga anak nila. SM yun SM Supermarket, cashier si White. Sabi niya, alam mo ba ang isang trabaho? Yung cashier, siya yung kumikwenta nung kung magkano yung items, tama? Alam mo ba, may mga Chinese tycoon na mga bata. Alam mo ba ang OJT nila? Bagger. Bagger. Ano yung bagger? Sila po yung nagbabox ng mga grocery item, yung mga nag-aayos sa eco bag. So ito mga Chinese na to, Filipino-Chinese tycoon, what? Ini-expose nila ang kanilang mga anak nila. Kahit bata pa, sa tama at mahusay na pagpapagod, paggawa para kumita. Tayo mga Pilipino, hindi naman lahat yung kinita nating pera, yung pinaghirapan nating pera. Madaling ibigay sa anak. Pero tignan niyo yung filosofiya ni Jackie Chan. Nakakabilib. 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 Okay? So ganito, huwag nating isipin na lahat ng incheck ganid. Huwag nating isipin na lahat ng incheck swapang. Huwag nating isipin na lahat ng incheck mapagsamantala. Na lahat ng incheck lumaki sa farm. Huwag yun ang ating isipin. Ganon din kasi, may mga Pilipino ding ganid, swapang, mapang-abuso, tiwali, korap, etc. etc.
Alam niyo yung Filipino Chambers of Commerce, Filipino-Chinese Chambers of Commerce. Marami silang naging proyektong pinakinabangan ng Pilipinas ng mga Pilipino. Chinese yung mga yon. Tignan niyo ang mga Chinese, sabi ko sa inyo, believe ako sa kanila, sa training nila, sa kanilang mga anak at sa sarili, sa pagninegosyo, sa pagkita ng kayamanan. Okay? Noong unang panahon, based on history ng ating kasaysayan sa Pilipinas, magtataho lang naman daw yung mga yan eh. Pero ano ngayon ng mga Filipino-Chinese? Karamihan sa kanila, business tycoon, mayayaman. Alam niyo na kung sino may-ari ng SM, diba? Sino naging kilala dahil sa kanyang kasipagan at pagpupunyagi para ang SM maging SM. Ulit-ulit, di ko sinasabing masama ang kayamanan. Pero kung paano natin ito tatratuhin, yun ang magpapasama sa atin. Kung tayo magiging ganid sa kayamanan, that will make us bad. Okay. Kung tayo magiging sakim, kung tayo magiging swapang na kumita lang, kahit ikompromiso natin ang kabutihan ng iba, kaswapangan. Okay. So sa ating ibanghelyo ngayon, ito ang mga lesson na parang nakita ko. Una, first lesson na pwede nating ma-derive. Sensitivity to those that are truly valuable. Maging sensitibo tayo sa mga bagay na tunay na mahalaga. May mga bagay na temporary, may mga bagay na lasting. Sinasabi ko po ang tungkol sa value sa pagpapahalaga. Ano ang mga bagay na temporaryo? Pera, di mo madadala. Pwedeng mawala sa'yo, mabankrupt ka. Okay? Pwede mawala. Temporary, di mo madadala talaga yun sa upay. Ano naman yung tinatawag na lasting? Again, values are classified into two. Lasting values and temporary values. Lasting values, love, pag-ibig sa kapwa, pagmamalasakit. Mamamatay ka na, lilipas na ang 10, dekada, even hundreds of years, hindi ka pa rin makakalimutan kung ikaw ay nabuhay ng may integridad, kung nagpahalaga ka sa pakikipagkapwa, pag-ibig. Diba? Ang daming santo, libu-libong taon na namatay, mga santong mayayaman. Pero ang kanilang mga kayamanan, okay, iniwan nila para sa mga mas mahalaga o pinakamahalagang bagay, lasting values. Saint Francis, mayaman yan. Saint Ignatius of Loyola, nobleman yan, mayaman din yan. Pero iniwan nila ang kanilang kayamanan nang makita nila ang mga tunay na mahalaga, ang mga bagay na talagang magtatagal, ang kanilang kaluluwa at buhay. Okay? What does a man gain even if he gains the whole world kung maipapahamak niya naman ang kanyang kaluluwa? Nakasulat yun. Anong mapapala ng tao makamtan niya man ang buong mundo, ngunit maipapahamak naman niya ang kanyang kaluluwa? Speaking of that, nasa Biblia po yan. I will tell you a story again, written by the author, famous Russian author, again, Leo Tolstoy po ulit tayo. Leo Tolstoy. Bukod dun sa isinulat niyang God sees the truth but wait, sumulat din siya ng isa pang kwento, ang pamagat, How much land do you need? How much land do you need? Kano kalaking lupa ang kakailanganin mo? Yun yung title sa Pilipino, isinalin ko lang po, How much land do you need? Pabibilisin ko yung kwento. Tinukso ng isang demonyo ang isang tao. Alamin niyo po kung interesado kayo dun sa kwento. Ang title again, How much land do you need? Pabibilisin ko lang po yung kwento. Tinukso ng demonyo ang isang tao na magkaroon ng malaking lupang pag-aari.
Ang deal niya sa demonyo pero hindi niya alam na ang kausap niya ay demonyo. Ang deal niya, sabi ng demonyo ganito, ang deal natin, pag sikat ng araw sa umaga, tatakbo ka o maglalakad sa napakalaking lupain na ito na aming pag-aari at kung gaano kalaki ang maikutan mo at makabalik ka dito sa starting line kung saan ka nagsimula, bago lumubog ang araw, yung lupa na maiikutan mo at matatandaan mo, magiging sayo. Ang pananda, tutusok ka ng mga pananda. So, katulad halimbawa, plug. Okay? So, yun ang deal sa demonyo. Pero hindi niya alam na demonyo pala yung kanyang kausap. Tinutokso siya. Okay? Sinusukat ang kanyang kasakiman o hindi. Alam ng demonyo, natural, kung minsan sakim ang mga tao. At isa yan sa una niyang tukso. So, deal. Sige, deal. So, anong nangyari? Kinabukasan, pag sikat ng araw, nakatayo siya at yung demonyo. Okay? Pag sikat ng araw, yun na yung go signal. So, nagsimula siyang tumakbo. Di pa siya pagod. Umikot siya ang pagkalawak-lawak, pagkalaki-laki. At pag-ikot niya, yung mga dinadaan, tinatandaan niya, tinutusukan niya ng pananda. Ang nangyari, lumaki ng lumaki ang naikot niya. Pero, tuwing babalik siya, ang papasok sa isip niya, uy, sayang pa to, kaya ko pa to, iikutan ko pa to. Nilalakihan niya yung ikot niya. At tuwing babalik siya, ganun ang ganun. Uy, sayang pa to. Okay? Gusto ko maging akin din to. Sige. Tinusukan niya ulit. Sige lang, sige lang. Tinatansya niya yung tingin niya sa paglubog ng araw. Lumaki ng lumaki yung kanyang naiikutan. Lumaki ng lumaki yung madami niyang lupang natatandaan na magiging kanya. Yun ang isip niya. Dire-diretso hanggang makabalik siya sa finish line. And it's about time, bago lumubog ng araw, eto ang horizon, palubog na ang araw, nakabalik siya. Araw na lang ang nakikita at ang horizon, lulubog na ang araw. Nakabalik siya dun sa starting point. So, ibig sabihin, nagwagi siya. Lahat ng lupang natandaan niya, kanya, nagwagi siya. Pero alam niyo, pagdating niya dun sa starting line, kung saan siya nagsimula, bumagsak siya. Pagbagsak niya, patay. Pagbagsak niya, patay siya. Okay? So, anong silbi ng naikutan niyang lupa na tinandaan niya na maging kanya? Patay siya. Alam niyo ginawa ng demonyo. Kuha ka ng pala, sabi dun sa kasama. Kuha ka ng pala, ibaon mo ang taong to. Nago kayong kasama, 6 feet under the ground. Inilaglag siya doon. How much land do you need? 6 feet underground. Because of your kasakiman, because of your pagiging ganid. Sino kaya? Ano kayang pangyayari sa kasalukuyan ng ganyan? Sobra-sobrang pagkaganid. Sobra-sobrang kaswapangan. Di naman lahat ng tao swapang. Di naman lahat ng tao ganid. Lahat ng race, lahat ng nasyon, lahat ng citizen sa mundo may tukso ng pagiging maging ganid. May tukso ng pagiging swapang. Sino ang naghahasik ng binhing yan? Ang diablo. Magiging sakin ka rin ba? So number one lesson, again, babalik tayo sa Ebanghelyo. Maging sensitibo tayo dun sa mga bagay na tunay na mahalaga. Mas ipagpapalagay mo pang mahalaga ang pera na kinita mo naman dahil sa katiwalian, dahil sa korupsyon, ipagpapalit mo sa iyong integridad, mabuting pagkatao. Patay ka na, minumura ka pa kapag sira ang iyong integridad. Okay? Sira ang iyong integridad,
patay ka na, minumura ka pa. Pero kung maganda ang naiwan mong integridad, patay ka na, naaalala ka pa. Patay ka na, nagpapasalamat pa rin ang tao sa iyo. Katotohanan yan ng buhay. Katotohanan. What will you do about money? Which is dirty naman. Maruming pera. Maruming pera kasi you earned it because of katiwalian, corruption. What will you do with it? Ang gagawin mo dun? Ikakapahamak mo pa yun. Ikakapahamak mo pa yun. Tama si Father Jerry. Magiging demerit pa yun para sa'yo instead of a merit. O mga question, pagdating sa langit, according to Father Orbos, kung paniniwalaan natin, how much money do you have? How much money do you have? Millions, billions, or a penny? Okay, it matters because of the second question. What is the second question? Ito bang perang to na meron ka, dirty money ba yan o clean money? Pag sumagot ka with buong katotohanan, dirty money, patay. At hindi ka naman makakapagsinungaling eh. Kung ang pera mo dirty or clean, pagdating mo dun, sino mapagsisinungalingan mo dun? Walang taong nakakapunta dun na madumi, di ba sabi? Oh, pag ang sagot mo naman with all honesty, with all integrity, Lord, this is clean money, merit mo yun. Third question, with all that you have, with all the treasures that you have, with all the talents that you have, what did you do with it? Anong ginawa mo doon? Isinare mo ba ito sa iba? Isinare mo ba ito sa iba? O naging sakim ka, naging gaman ka, na sarilinin mo lang? Akin, 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 mahalaga, ako, akin. Medyo nagiging ano po ako dun sa pag-share ko ngayon. Pero ganun ang buhay. At tingin ko tama yun. Isusuma mo yun. Isusuma mo yun pagdating ng judgment. Naging corrupt ka ba o hindi? Balikan natin yung Ebanghelyo. Tignan nyo po. Balikan natin yung Ebanghelyo. Anong sabi dun sa Ebanghelyo? Sa talata 44, nahukay ng tao ang kayamanang nakabaon. Okay? Agad niyang tinabunan, hindi dahil kasakiman, hindi dahil sa kasakiman, not because of hoarding the treasure. Tino-hoard niya. Okay? Tinatago niya, not because of kasakiman. Wag yun ang tignan nating lesson kung bakit niya itinago yung kayamanang nakita niya. Kundi tignan natin yung huling bahagi ng Ebanghelyo sa nakitagong kayamanan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. So mula dyan sa salitang yan, pupunta tayo sa lesson number 2. Ikalawang aral. Unang aral, maging sensitibo tayo sa mga tunay na mahalaga. May lasting values, may temporary values, mga bagay na mahalaga. What are truly lasting and what are temporary? Uubusin mo bang yung buong pagod at panahon sa mga bagay na temporary? Na hindi naman magtatagal, that's something that will not last forever. Ang buhay mo, mahalaga yan. Kayamanan mo yan ng iyong kaluluwa. Ipapahamak mo ba yan because of material wealth? Sana po nag-gets niyo yung punto. Number 2, bakit na tinago? Number 2 lesson, the willingness to lay out more than necessary for the things that are truly valuable. Ano yung ibig ko sabihin sa Tagalog? Yung magkaroon ka ng kahandaan na ibigay mo ang anuman para sa mga tunay na mas mahalaga.
Pera yan. Kung pera yan, mas magiging mahalaga sa'yo ang pakikipagkawang gawa kaysa sa pera. Kaya ang ibig ko sabihin po, dun sa aking kalawang inire-relay na lesson that I am deriving. Tignan nyo yung mga bagay na temporary ba, hindi mo ikokompromiso ang mga bagay na lasting. Ibinenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian para lang dun sa mas mahalaga. Yun ang laman ng Ebanghelyo. Ganon din sa sumunod na mga talata ang nangyari. Ganon din. Pagkakita ng perlas, anong ginawa ng tao? Naghahanap siya ng mga perlas at nang makakita siya nito, pinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Ganon din yung natatagong kayamanan. Ibinenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian dahil dun sa natuklasan niyang kayamanan at tunay na mahalaga. Yun po ang ibig sabihin nun. Lesson number 1, sensitivity. Dun sa mga bagay na mas mahalaga. Probably alam ni Jackie Chan na mas mahalaga ang charity, ang love, kesa sa perang ibibigay niya doon sa kanyang anak. Mas gugustuhin niyang turuan, mabuting turuan ng kanyang anak, a good education, a good learning, gusto niyang maipasa sa kanyang anak. Diba? Sabi ng mga matatanda, ang edukasyon, ang karunungan, bagay na hindi mananakaw sa iyo. Totoo yun, totoo yun. Sumunod, number 2, gaano man yan kalaki o gaano man yan kaliit, maging willing ka na ibigay. Sige, papamigay ko yan. Kasi ito, nakita ko, mas mahalaga para dyan. Mas higit na mahalaga para dyan. Siguro, naging ganito ang mga pag-iisip ng mga santo na dating mayayaman, ngunit iniwan ng kanilang kayamanan, makasunod lang sa Panginoon. Katulad ni San Mateo, alam natin, kikita siya ng malaki. Di ba? Siya yung may hawak sa paniningil ng buwis. Pero kinonsider niya ba yung pera nang tawagin siya ng Panginoon? Levi, Matthew, come and follow me. Iniwan niya yung tanggapan ng buwis at sumunod siya kay Jesus. Yung mga alagad, nangingisda. Kita din naman sila dun sa pangingisda. Kabuhayan nila yun. Pero nang tinawag sila, kahit yung mismong kabuhayan nila, iniwan nila. Nag-gets yung po yung punto. Itong mga santong to, sila talaga yan ha. Ang mga mangingisda, iniwan ng kanilang kabuhayan. Ni San Mateo, tax collector na kumikita ng malaki sa paniningil ng buwis, iniwan niya yan para kay Kristo. Ganyan din ang maraming nangyari sa maraming santo na kinikilala natin sa kasalukuyan. Maraming santo ang dating mayaman, mga prinsipe, mga prinsesa, mga hari, mga reyna, may mga santo tayong hari. Pero, nakita nila ang bagay na mas mahalaga. Nakita nila ang bagay na mas mahalaga. Nang makita nila ang bagay na mas mahalaga, naging willing sila to lay out, to give it out, just for the things that are truly lasting. Our life, our soul. Napakahalaga ng kaluluwa. Kapag yan na ipahamak mo dahil lang sa pera, hindi mo naman madadala sa hukay, napakalaking kawalan sa iyo. Marami na pong nasabi, tayo manalangin sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos, ihintal mo po sa aming mga isip ang pagpapahalaga sa mga bagay na talagang magtatagal. Mga bagay na talagang
magtatagal katulad ng napakahalagang kaluluwa namin. Mapagpahalagaan sana namin ito ng higit kaysa sa mga bagay na temporaryo, sa mga bagay na hindi naman namin madadala sa hukay, sa mga bagay na hindi naman namin pakikinabangan habang buhay. Panginoon, sa mga pagkakataong naging sakim kami, naging ganid kami, nagpatukso kami sa demonyo, sa masama, na magkamal ng magkamal kahit sa maling paraan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga kasakiman. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkaganit. Tulutan mo po kami, ituro mo sa amin ang tunay na pagbibigay. Turuan mo kaming maging bukas palad. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas palad. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo. Sa pangalan mo, Jesus, turuan mo kaming maging bukas palad. Turuan mo kaming tunay na makapaglingkod sa iyo. Iniling namin sa iyong pangalan, naghahari kang kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Again po, maraming salamat kung panonoorin nyo ang video na ito. Kung kayo'y nahipo ng ating sharing at pag-aaral, hinihiling ko po sa inyo na ibahagi ito sa iba. Let us not hold it. Let us not hold it. Bahagi natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga anak, sa ating mga kakilala, kung sa tingin nyo may pakinabang po dito. Patuloy niyo akong samahan sa ating pag-aaral tungkol sa mga salitang buhay, word alive, at mga salitang tunay na nagbibigay buhay. Maraming salamat po. Pero bago tayo magtapos, pinapaalala ko po sa inyo, kung naging interesting sa inyo yung kwento tungkol dun sa taong tinukso ng demonyo sa kanyang pagkaganit, na isinulat again ng Russian author na si Leo Tolstoy. Ang pamagat po nun, How Much Land Do You Need? By Leo Tolstoy. Gaano kalaking lupain ang kailangan mo sa pagsasalin sa Pilipino? Pwede niyo po yung i-Google, Wikipedia, pwede niyo po yung i-search. So, patuloy tayong mag-aral ng mga salita ng Diyos. Salamat sa inyong pakikiisa at pagsama sa akin. Patnubayan tayo ng Panginoong Diyos sa lahat ng araw ng ating buhay. Magandang gabi po. Salamat, paalam, at hanggang bukas na muli. Paalam po. Paalam.